F2N Marketing Speakers Bureau. Dati po tayong OFW at saka nursing by profession. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon is magkakaroon po tayo ng in-depth training sa knowledge about cancer. Ano po ba yung cancer? Okay, so pero bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan, po sa mga bagong viewers at mga bagong nakakarinig pa lang sa akin, huwag niyo po kalimutan mag-like and comment na rin po kayo. Tapos paki-subscribe niyo na rin po at saka yung pakirin niyo na rin po yung notification bell. Okay po. Now, simulan po natin sa Theobroma therapy. F2N by F2N Fortune Marketing. So again, punta po tayo sa cause of death. Number 1 po din yung cardiovascular, kung makikita po natin. Second is cancer. So ito po ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa cancer. At ano po ang nagagawa ni Theobroma sa cancer. Okay po? Now, tingnan po natin ngayon dito sa datos na to, number of people with cancer by type. Yan po yan. Ibig sabihin, ano-ano po ba yung mga uri ng cancer na meron sa atin ngayon. Hindi lang po yan dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Ito po yung buong bansa po ito. Kaya number 1 po dyan, kung makikita niyo breast cancer. Ilan po yan? Kung makikita natin, ilan po? Ilan? 8.15 million. Sa breast cancer pa lamang po yan. Tapos susunod na din yung colon, rectum cancer, prostate cancer para sa lalaki, yan, and so on. Okay? So, mag-discuss lang po tayo. Sandali lang po, no? Hello? Pasensya na po. Medyo naputol po yung ating ano. Now, asa na tayo? Ito na yung prostate. Nawawala yung hindi ako makapag-down. Scroll down. Okay. So, with regards to cancer, pinapakita po ako sa inyo dito tungkol sa what is a cell. Actually, meron po itong meron po itong paano masasabihin, related po ang cancer sa mga cell. Bakit at paano? Pero gusto ko po muna sa inyong ipaalam, ano po ba ang cell? Cell are the basic building blocks of all living things. Especially po yan sa human. Ano po ba yung sinabi natin building blocks? Yan po yung bumubuo ng bawat tissue ng ating katawan. Yan po yan. So, building blocks. The human body is composed of trillions of cells. They provide structures for the body, take in nutrients from food, convert those nutrients into energy, and carry out specialized functions. Cells are contained the body, hereditary material, and can make copies of themselves. So, nag-replicate, nag-duplicate. Kaya kung makikita niyo po sa may bandang kanan ninyo na larawan, may nakalagay po dyan, human cell. Tapos, meron pong mga iba't ibang uri ng cell. Kung makikita nyo, different types ng body natin, may iba-ibang uri ng cell. So, nandiyan po yan. Iba ang itsura ng bone, iba ang itsura ng sa lungs, sa brain, sa blood, sa heart. So, yan po yung mga cells natin. Okay? Now, ito po yung pag-uusapan natin dito is yung trabaho, job of our cells. Ano po ba yung mga trabaho o ginagawa na to sa loob ng ating katawan? Meron po yan tatlong klase. Cells have 3 main jobs. To make energy, yung pong need energy for all activities, need to clean up waste produced while making energy. Ayan pa, waste, pangtanggal. Also, it makes protein to do all the work in a cell. So we need lots of them. So kailangan po natin marami talaga siya. And of course, yung pong make more cells for growth. So ito na po yung talagang pinaka-main factor niya, no? Yung nag-duplicate. To replace
damaged or diseased cells. Now, ito na po ngayon yung ito na yung sinasabi natin na ano po ang relation ni cell sa cancer. Okay, pag-uusapan po natin kasi actually most of all the diseases come from cell. Ito po yan. A collection of related diseases. Cancer is the name given to a collection of related diseases in all types of cancer. Ayan. Some of the body cells begin to divide without stopping and spread into surrounding tissue. So, lumalaganap, dumadami. Sige lang po ng sige ang dami yan. Hindi niyo po maaawat yan. Cancer can start almost anywhere in the human body, kahit po nasaan nandun siya, which is made up of trillions of cells. So, ayun po ang connection natin. Trillions of cells. Normally, human cells grow and divide to form new cells as the body needs them. When cells grow old or become damaged, they die and new cells take their place. When cancer develops, however, this orderly process breaks down as cells become more and more abnormal. Old or damaged cells survive when they should die, and new cells form when they are not needed. These extra cells can divide without stopping and may form growth called tumor. Maintindihan niyo po. Pag po itong cell natin nasira, ang alam naman natin na ang cell is to divide or multiply. Kahit po sira yan, mag-multiply siya. So yan po yung sinasabi dito. Many cancers form solid tumors. Kadalasan, yung karamihan po sa mga cancer cells, mga solido o yung mga namumuo talaga mga tumor, which are masses of tissues. Cancers of the blood, such as leukemia, ayan, ito naman po, ibang klase rin ito ng type ng cancer, especially pagka sa blood. Generally do not form solid tumors. Siyempre, pagka sinabi natin na nasa dugo siya, so liquid po yan. Cancerous tumors are malignant, which means they can spread into or invade nearly tissues in addition as these tumors grow. Some cancer cells can break off and travel to distant places in the body, through the body, or the lymph system, and form new tumors. Ito na po yung kung paano siya kumakalat. So, nagta-travel siya kasi pag nasa dugo siya, tapos, ayan na po, kung saan na nagpupunta sa lymph nodes. So, doon kung halimbawa saan po siya mai-standby, doon po siya lalaki na naman. So, dito na po tayo. Form new tumors far from the original tumor. Unlike malignant tumors, benign tumors do not spread into or invade nearby tissues. Benign tumors can sometimes be quite large, however. Sabihin, kahit sabihin mong benign, pero malaki po siya. When removed, they usually don't grow back. Ayan. Pagka benign po, kapag tinanggal, hindi na bumabalik po ulit o tumutubo pa ulit. Whereas malignant tumors, sometimes do. Unlike, so ibig sabihin, pagka malignant, medyo mas pag kahit tanggalin mo, talagang dumadami pa rin po yan kasi nga po nakakalat na. Unlike most benign tumors, where elsewhere in the body, benign brain tumors can be life-threatening. Okay. So, ayan po yung konting kaalaman natin pagdating po sa cancer. Ano po ba yung masasabi natin sa cancer? So, nag-duplicate siya, simple as that. Kahit sira na siya, nag-replicate siya, kumakalat siya, nagta-travel siya sa buong katawan natin. Kapag ka na-standby siya sa isang lugar, doon po siya lumalaki ng lumalaki. So, ayan na po yan. Kaya kung saan po siya mapuntang part ng body natin, doon po siya magiging tumor at lalaki ng lalaki. Okay? Now, ito po yung tinatawag natin causes o kaya yung oxidation factor. Saan ba natin nakukuha ang sakit na ito? So, estimated percentage of cancer cases caused by undefinable or potentially preventable factor. Bakit sinasabi ng preventable factor? Kasi siyempre, ang paninigarilyo, kung ayaw magkaroon ng cancer, pag yung pagsisigarilyo mo, wala kayong cancer, wala kayong sakit. Pero these are the number one. Like for example, ayan po yung tobacco. 33%
Diyan po natin nakukuha ang sakit dahil sa paninigarilyo. Second is yung excess weight and obesity, diet, lack of exercise, occupation, viruses, family history, yan po yung nasa genes, namamana, na nasa dugo na, kaya sumasali na siya, minamana natin. So, na-acquire. Over time, paglaki natin, saka naman siya dadami sa katawan natin. Alcohol, UV and ionizing radiation, prescription drugs. Imagine niyo, kasama pa po yung drugs. Isa rin po yan sa mga nakakasira sa ating health. Reproductive factor, pollution. Yung iba yung 11% is unknown. So ito po yung mga causes. So kung halimbawang isa po dito ay meron sa inyo, ay baka pwede po natin iwasan na. Now, free radicals occurs in the body. Paano po ba nasisira? Ito po yung oxidation. Kasi pag nag-oxidize po yung ating cell o nasira, ito po yan kung paano siya nasisira. Dahil sa ultraviolet rays, yung pong atmospheric na pollution, sorry po, dahil lang may tumawag. Stress, isa pa po yan, yung stress natin. Medyo talagang kung paano man natin siya iiwasan, pero kailangan po natin iwasan na stress. Yan. And then of course, yung poor diet. Yung pong ating mga kinakain, especially matataba, na-mention na po natin yung last time, no? Explain pa rin po natin kung ano-ano yung mga poor diet na yan. What are free radicals and do? They play a role in cancer. Ano po bang Ano po bang kanyang role sa cancer development? Okay. So, basahin po natin, free radicals ay highly reactive chemicals that have the potential to harm cell. So, ibig sabihin, ayan po yung, kaya na rin pong actually sirain din. Kasi, they are created. Hindi po, ina-adjust yung aking monitor. Yan. They are created when an atom or a molecule, yan po yung chemical that has two or more atoms. Ito po yung explanation paano po nasisira si cell natin. Kasi meron po tayong tinatawag na isang yung electron, kapag po yan nawala sa isang cell, doon na po siya nagiging free radical. And this is, ito na po yun. Kakalat na po si free radical. At yung free radical po na yan, yung isang cell na yan, manghahawa dahil nangaagaw siya ng electron hanggang sa nasisira natin, even yung pong ating DNA. So, free radicals are formed naturally in the body and play an important role in many normal cellular processes. Yan po yung at high concentration. However, free radicals can be hazardous to the body and damage all major components of cells, including DNA, proteins and cell membrane. The damage to cell caused by free radicals, especially the damage to DNA, may play a role in the development of cancer and other health conditions. Well, actually, dun sa isang video na pinalabas ko, nung nakalagay po doon, almost 90 kinds of diseases ang talagang naapektuhan po ang katawan natin dahil lamang po sa. So, ibig sabihin, in short, saan po nagsisimula ang pagkakasakit natin? Sa simpleng pinakamaliit na part ng katawan natin, which is yung cell. So, ito po yun. Abnormally high concentration of free radicals in the body can be caused by exposure to ionizing radiation and other environmental toxins. When ionizing radiation hits an atom or a molecule in a cell, an electron may be lost. Ito na po yung sinasabi ko, nawawala yung electron, leading to the formation of free radical. So, ito na po yun. The production of abnormality high level of free radicals in the mechanism which ionizing radiation kills cells. Moreover, some environmental toxins such as cigarette, smoke, some metals, and high oxygen atmospheres may contain large amount of free radicals or stimulate the body cell to produce more free radicals.
ito na po yun. May free radical ka na damage na po yung isang cell mo. Ang gagawin niyan, magpuproduce din siyempre na siya ng sira na cell. Okay. How do free radicals damage the body? Paano po nasisira naman ang katawan natin sa free radicals? Free radicals are unstable atoms. To become more stable, they take electrons from other atoms. This may cause diseases or signs of aging. According to the free radical theory of aging, first outlined in 1956, free radicals break cells down over time. So mas mabilis po tayong nag-age yung ating habang namamatay siya, dumadami. Kumbaga nakakatanda, mabilis po tayong tumatanda. As the body ages, it loses its ability to fight the effective of free radicals. Alam po ninyo, isa sa mga sanhi ng pagkakadami, pag dumadami po ang ating mga free radical sa katawan, nahihirapan na pong lumaban o depensahan ng katawan natin. O kung paano niya aayusin ang mga sira sa katawan natin pag tayo po ay tumatanda din. Yan. Kaya kailangan po talaga natin ng isang malaking suporta o factor pagdating po sa isang supplement. Mamaya sabihin ko na kung ano po yan. The result is more free radicals, more oxidative stress, and more damage to cells, which leads to degenerative processes, as well as normal aging. Ito po yung mga various studies and theories have connected oxidative stress due to free radicals too. So ito po yung central nervous system diseases, pati po yung mga Alzheimer's and other dementias, para sa brain po yan. Cardiovascular disease due to clogged arteries, autoimmune disease, ito po pati yung mga inflammatory disorders, yung mga rheumatoid arthritis, and cancer. Kasi po ang isa sa mga makikita ninyo sa pagka may cancer, yung inflammatory, yung pamamaga, andyan po yan. Tulad ng arthritis, rheumatoid. Tapos meron pa rin po tayo dito yung cataract and age-related vision decline. Age-related changes in appearance such as loss of skin, elasticity, wrinkles, graying hair, hair loss, and changes in hair texture. So ito po yung mga signs. Kapag mas mabilis yung magkulay ang buhok ninyo, nagiging ano na siya, nagiging pumuputi na agad siya, panlalabo ng mga mata, yan. Diabetes, genetic degenerative diseases such as Huntington's disease or Parkinson's. So, ito po yung mga makikita natin senyales na napakarami na po natin free radicals sa katawan. So, the free radicals theory of aging is relatively new, but numerous studies support it. Studies on rats, for example, showed significant increases in the free radicals as the rats age. This change match up with age-related decline in health. So, ito po yung mga damages na nagagawa sa katawan natin pagka sobrang dami na po ng ating mga free radicals sa katawan. So, nakakatanda po talaga. Yeah. Over time, researchers have switched the free radical theory of aging to focus on the mitochondria. Mitochondria are tiny organelles in cells that process nutrients to power the cells. Yan. Ito na yan. Medyo palapit na po tayo din sa ating produkto kung anong dapat gawin. Research on rats suggested that free radicals produced in the mitochondria damage the substance that the cell need to work properly. This damage causes mutations that produce more free radicals, thus accelerating process of damage to the cell. Ayan. So this theory has also helped explain aging. Since aging accelerates over time, the gradual but increasingly rapid build-up of free radicals offers one explanation for why even healthy bodies age and deteriorate over time. According to Christopher Wanjek,
the bad medicine columnist for life science. Ito po yung ating maipapakita dito kung paano po yung cell na nasisira. Ayan po yung healthy cell natin, nasa may pinakakaliwa, akala nyo islog na perinito, pero cell po yan. Tapos, yung cell, attacked by free radicals, ayan po yung maliliit sa paligid niya, ina-atake niya na po yung cell. Hanggang sa nag-oxidate na po yung cell natin, destruction. So ngayon, meron po tayong tinatawag na cell mutation. So, ibig sabihin, from normal cell, makikita niyo po sa kaliwa, isa po doon, yung nasa may pinakagitna, parang light blue ang kulay niya, or aqua blue, nasira po yun. So, meron ng isang sira. Hanggang sa mag-mutate po ulit yan, mag-duplicate na naman. Ang dinuplicate niya, tatlo na yung sirang cell. So, ibig sabihin, dumadami yung sira. Ito na po yung mutation. Kung paano over time, dumadami na yung ating mga sirang cell. Hanggang sa yung pangsimunod, meron na po tayong tumor. Yan po tumor na yan po yung minsan na nakakapana natin na bukol. Tumor na po ang tawag yan. Ayan na. Hanggang sa mag-mutate na naman po yan, magiging malignant tumor. Pag sinabi po malignant, ayan po yung nakakahawa na, saka tumadami, nag-spread. Hanggang metastatic na po siya na tumor. Ito na po. This is the growth. Ito na po kung paano dumadami ang cell na mga free radicals o yung cancer cell sa ating katawan. Meron po tayo dito isang case, like for example, yung breast cancer stages. Dito po kasi mas marami po tayo, kasi sinasabi ko na pagdating sa cancer, ang hindi lamang po sa Pilipinas, sa buong bansa, no, number 1 po yung tinatawag natin breast cancer. So dito, yung sa stage 0, abnormal cells in ducts, yung po dun sa mga bile ducts na lining or sections of the breast, increased risk of developing cancer in one or both breasts. Minsan isa, kaya lang minsan humahawa na rin yung pangalawa. Ayan po yung stage 0 pa lamang po yan. Tapos yung stage 1 natin na cancer in breast tissue tumor is less than, ayan, nakalagay po, less than 1 inch across inside. So yung kanyang diameter po, less than 1 inch. Parang kasing laki po ng holen. Ayan. Stage 2, cancer in breast tissue, yan po yung tumor, is less than 2 inches na. So, palaki na po ng palaki. Hanggang sa stage 3, hanggang stage 4, actually, pagka end stage na po, sa stage 3, yung ating mga lymph nodes, kung nakikita niyo yung parang may mga mahahaba na may mga maliit na sa taas ng breast niya, yan po yung lymph node. Pati po yan nahahawa na. Hanggang over time, pag lumalala na po talaga yung cancer, kung makikita nyo, apektado na rin po yung mga muscles underneath ng mammary gland. Yung pong ating ng mga breast na hanggang kinaliman, pati po yung mga muscles niya, apektado na. So, meron po mga procedures yan pagdating sa mastectomy. Mamaya, papakita po natin sa inyo kung paano po ginagawa ang mastectomy. Ano po yung mga procedure pagdating po sa breast cancer. Pero bago po tayo dyan, know if you have a breast cancer. Actually, gusto ko rin po i-share sa inyo to, especially po sa mga kababaihan, ano? Kung paano po natin malalaman na tayo po ay biktima na ng breast cancer. So, doon po sa kaliwang picture, makikita po ninyo, signs of breast cancer. Meron pong iba't ibang klaseng formation yan. Yung number 1, yung lumps o yung bukol. Tapos, yung pangalawa niya, meron na pong discharge dyan sa nipple. Next is yung dimpling. Yung parang nagkakaroon ng uka sa balat ng hinon. Parang akala dimple. Yan. Tapos yung isa, breast or nipple pain, sumasakit po yung nipple reaction or inversion. Yung pong lumulubog yung nipple, ayan po yung mga sign. Redness, yung redness niya is pamumula. Changes to the skin texture. Kumbaga parang yung balat niyo nag-iiba, nagbabago, parang nagiging dry or nagkukulubot, ayan po yan. Tapos meron din tayong mga changes in lymph nodes, swelling, pamamaga, ayan na po yung ibang uri ng signs.
Ito po yung nasa may bandang kanan naman po, ito po yung invasive breast cancer cases, percentage distribution by anatomical site. Pinag-uusapan po dito yung katulad nito, yung breast overlapping and unspecified. Yung 52% po na yan, na makikita ninyo, kasi parang hinati po yung sa apat yung breast niya. Usually, ito po yung kung saan madalas tumubo. Yan. So, nandiyan po, makikita niyo din sa, sa quadrant na yan, kung saan mas lalo na siyang kumakalat. Yan. Meron po tayong tinatawag na upper inner quadrant of the breast, yung pong 8%, tapos yung outer common. Ito po, napakalaking porsyento nito. Lagi nandito po yan. Outer quadrant of the breast. Sa may bandang labas, pero bandang taas. Sa lower naman, 5% lang yan. Sa inner lower naman, 4% lang yan. Tapos meron pa dun sa may malapit sa areola, sa may bandang nipple, central portion of the breast. Yan. So, dyan nyo po makikita yung kung tayo po ay meron na. Pero pasuri po kagad tayo para makita natin. Ito po yung mga intervention ng medical. Ano po ba yung mga unang-unang mga pamamaraan na ginagawa? Siyempre, number 1 is yung mammogram. Ayan. Ini-x-ray. Kaya lang po, bago siya ini-x-ray, ang ginagawa po dyan, iniipit po yan ng aparato. Sa side, sa taba. Ayan. Kaya masakit po din yung procedure na yan. Tapos bukod po sa mammogram, ito pa po yung, ito mas magandang tignan yung gawin or ipagawa na lang muna ninyo, simple blood test for early detection of breast cancer. Bakit po? Alam ba ninyo na 5 years from now, kung kayo po ay magpapasuri, ngayon pa lang alam na ninyo. Ganun po ka-advance ito. Yan. So, mas maganda po, dito pa lang, makita na kagad ninyo kasi nagkakaroon kagad siya ng cellular domain. Ayan po, kung makikita ninyo sa may tissue related to blood, meron siyang certain portion doon na makikita na kagad. May measurement siya na makikita ninyo na kayo po ay meron na. So, may bilang po yan. So, mas maganda kung magkatest kayo ng mas maaga, mas maganda para na naaagapan po natin. Ang susunod po ay yung tinatawag natin, very common. Pagkatapos yung mammogram, nag-blood test na kayo, sasabihin natin para mas sigurado, para mas makita natin kung anong stage ba o kung ano na yan. Sasabihin nila biopsy. A breast biopsy, a test that removes tissue or sometimes yung fluid from the suspicious area. The removed cells are examined under a microscope and further tested for the presence of breast cancer. A biopsy is the only diagnostic procedure that can definitely determine if the suspicious area is cancerous. Meron pong klaseng types ng biopsy. Meron po tayong tinatawag na fine needle aspiration, core needle biopsy, at saka yung pinaka-most common na laging ginagawa is yung surgical biopsy. Yung pong surgical na yan, yung po yung delivery after kumukuha ng laman. Kadalasan, ganyan po. Okay? So, para mas lalo po kayong medyo pasintabi lang man po, medyo na po itong morbid na yung ating pinakikita. Ito po yung types of surgery na. Meron po dalawang klase. Una po itong lumpectomy. Pag sinabi po natin kasing lumpectomy, ito po yung pagtanggal ng portion ng mismong bukol sa part lang ng ating mga breast. So dito, kung makikita niyo po dyan, tinanggal lang po yung mismong bukol. At saka yung affected area doon sa may paligid ng bukol bago tatahiin po na yan. Ang tawag po dyan, lumpectomy. Next is, ito po yung types of surgery. Yung pangalawa po, yung mastectomy. Meron pong grade. Yung tinatawag nating partial, simple, modified radical, mastectomy. Pag sinabi po natin partial, kalahati or part lang po, parang katulad po ng lumpectomy, part po ng breast niyo ang babawasin o tatanggalin yung affected area. Yung simple, yung buong mammary gland sa loob po ng inyong breast, yun yung tinatanggal.
modified radical, bukod po dun sa mismong mammary gland na tinanggal, pati po yung mga nodes. Nodes. Yung pong kanilang pinakita ko sa inyo na parang may mahahaba na may maliliit na bilog-bilog. Yan po yung nodes natin kasi affected na rin po yun. So yun yung part dyan na tinatanggal sa modified radical. At worst, ito na po yung pinaka medyo mas malala na yung sitwasyon. Yung tinatawag natin radical mastectomy. Kasi dito po sa radical mastectomy, bukod po dun sa mammary gland, pati yung node, and also part of the muscle. Yung pong muscle, yung affected na mga muscle, tinatanggal na rin po lahat yun. So, yun po yung pinaka-last na talagang operation na ginagawa pagdating po sa mastectomy. Okay? Next. Ito po yung pinaka-last. After pa po ninyong operahan, meron pa po tayong tinatawag na chemotherapy. So, ito naman po yung procedure para sa breast. Yan. So kung titignan po ninyo, chemotherapy uses anti-cancer drugs that may be given intravenously. Pag sinabi pong intravenous sa ugat, itinuturok yan, injected into your veins or by mouth, orally, pwede rin po sa inumin nyo, the drugs travel through the bloodstream to reach cancer cells in most parts of the body. Occasionally, yung pong chemo may be given directly into the spinal fluid which surrounds the brain and spinal cord. When is chemotherapy used? Kailan po ba dapat siya gamitin o i-apply? Actually, ang dami na pong procedure na ginawa sa inyo. Nag-blood test na, nag-mammogram na, tapos nandun na po yung operation, yung lumpectomy, at saka yung mastectomy. Depende po yan kung anong stage kayo. Tapos isipin mo pa po kayo. Pero sabi po dito, not all women with breast cancer will need chemo. But there are several situations in which chemo may be recommended. So nire-recommend lang po yan. Lalong-lalo na pag sinasabi nilang ang inyong pong cancer cell o yung pong katulad ng in-explain ko kanina, yung pong mga free radical sa katawan natin ay doon sa katawan nakakalat na. Yung pong sinasabi nilang nakakalat na. So, ito po yung isang titignan natin, yung tulad po ng after surgery, yung adjuvant chemotherapy. Adjuvant chemo might be given to try to kill any cancer cells that might have been left behind or have spread but can't be seen. Inoperahan na kayo, may natira pa. Ayan po yung adjuvant. Ito naman po isa, before surgery. Bago pa lamang po kayo i-operahan, isipin mo na rin po kayo. So, para paliisin muna yung tumor. So, yan naman po yung tinatawag na neo-adjuvant. So, advanced. Pero meron pong isang comment dito for certain types of breast cancer, if there are tumor cells still found at the time of surgery, also called residual disease, you may be offered more chemotherapy after surgery to reduce the chances of the cancer coming back o yung recurrent. Marami po ako dito na pasyente, actually, sad to say, pero mga na-operahan na po, kaya lang talagang napabayaan pa, lumala, nagnana, hanggang sa talagang nag-work pa po yung condition, pero buti na lamang po, actually, pwede ko pong i-share sa inyo, marami po tayong natutulungan dahil po sa Theobroma. Yung mga pamamaga, mabilis po yan. Pati po yung mga sugat, mabilis din po maghilom. Yun po yung nagagawa ni Theo. Mamaya, yun po ano pa nagagawa ni Theobroma. Ito pong chemotherapy na to, may mga side effects. Possible side effects of chemotherapy for breast cancer. Chemo drugs can cause side effects. Yung drugs, pag ininom natin, it can cause side effects. This depends on the type of dose of drug. In dosage given and the length of treatment, kung gaano katagal. Some of the most common possible side effects include, ayan po, nawawala na yung buhok ninyo, yung kuko, nag-iiba na po yan, mouth sores, loss of appetite and weight, changes, nangangayayat na po kayo, nausea and vomiting, magsusuka na kayo, diarrhea. Chemo can also affect the body forming cells of the bone, marrow, which can lead to
Ibig sabihin, pati po yung loob ng buto natin, yung pinaka-bone marrow natin, increased chance of infection. Side effect po yan ng chemotherapy, ha? Pwede niyo pong hanapin yan sa, sa Google o sa kung anumang medical related sa searches sa search engine. Madami po yan. Makikita niyo po yan. Kung ano-ano mga side effects ng chemotherapy. Increased chance of infection is bruising or bleeding. Mabilis po kayo magsugat kasi sa baba ng platelet ninyo. Fatigue, form low of red blood cell count and other reasons. Masyado na kayong mabilis mahapo para kayong pagod o nanlipay-pay na kayo. So ito po yung mga side effects ng pag-chemotherapy naman. So lahat po na-discuss na natin with regards dun sa types ng kung paano po nag-form ang cancer sa katawan natin. Nagsimula lang mga po yan sa cell. Dun po sa ating pinakamaliit na part sa ating katawan, sa cell. So, kung makikita ninyo yung mga procedure na ginawa, parang sa tingin ko po, more on, parang ginawan lang ng, anong tawag po yan? Ginawan lang ng remedyo. Pero po si Theobroma, ito po yung may pagmamalaki natin, kung saan po nagmula ang sakit, yun po ang tinutukoy natin at yun yung aayusin ni Theobroma. So ngayon, pakinggan po natin, ito po yung what are antioxidants. Antioxidants are chemicals that interact with and neutralize free radicals. So kung meron kang mataas na dosage ng pagkain na mataas sa sa antioxidant, ayan po, ino-neutralize niya si free radicals. Yung pong mga nasira ng cell, ino-neutralize niya. Thus preventing from them from causing damage. So para hindi na po ito magkalat ng damage pa o mas lumala pa yung pagdami ng mga free radicals. Antioxidants are also known as free radical scavengers. Bakit po tinawag na free radical scavenger? Yan pong free radical scavenger, yan po kasi yung kumakalat sa katawan natin na hanap kasi siya ng hanap ng mga electrode na wala naman siya makita doon dahil mga pinagkukuha na, nasira na. So ito po ang ginagawa ni antioxidant, hinahanap niya lahat ng mga free radical sa katawan niya para ayusin hanggat may nakikita siya mga free radical sa katawan natin na sirang cell, yung po ang pinapuntahan ni antioxidant. Ganun po kaltindi si antioxidant sa katawan natin. Ganyan po siya mag-function. The body makes some of the antioxidant. Meron po tayo sa sarili natin katawan na antioxidant that is used to neutralize free radicals. These antioxidants are called endogenous antioxidants. Endogenous, ibig sabihin yung pong gawa, created sa ating katawan. However, the body relies on external exogenous, galing sa labas, sources. So, ibig sabihin, mas nagre-react ang katawan natin kung ito po ay manggagaling sa labas, katulad po ng mga pagkain na kakainin natin, tulad po ni Theobroma. Ayan, mamaya, sabihin niya, ano pa nagagawa ni Theobroma? Sources. Primarily the diet. Ayan po, sinabi. To obtain the rest of the antioxidants it needs. These exogenous antioxidants are commonly called dietary oxidants. Fruits, vegetables, and grains are rich source of dietary antioxidants. Some dietary oxidants are also available as dietary supplement. Actually, kung mapapansin po ninyo, nagbibigay po talaga ang mga doktor ng supplement para po dyan. Ito po yun. Mataas sa antioxidant. Dahil ito po yung unang-una na dapat mangyari. Kung saan nagsimula ang sira, siyempre, yun din po yung dapat natin unahin gamutin. Kung halimbawa, dito, nagmula sa mismong pinakasel, dapat hindi po ayusin natin. Tulad ng sinabi natin kanina. Tama po. Now, example of dietary oxidants, makikita na po natin dito, include yung mga beta-carotene, yung mga lycopene and vitamin A. Mataas po ang Theobroma sa vitamin A. Mataas po ang Theobroma sa vitamin C and vitamin E. Yan po yung mga alpha tocopherol
mineral element selenium, meron din po ang ating theobroma is often thought to be a dietary antioxidant, but the antioxidant effects of selenium are most likely due to the antioxidant activity of proteins that have this element as an essential component. Yung po selenium, meron din po yung antioxidant ng ating theobroma. So babasahin niyo po kung ano mamaya, sabihin niyo ano pa po meron yung antioxidant natin, yung ating theobroma. So in short, ano po ba nagagawa ng antioxidant? Parang ito po yung naging, at sabi niya sa kanya, free radical scavenging. Hahanapin na lahat ng mga sirang free radicals at aayusin ni antioxidant. Okay, makikita ko sa inyo kung gaano kataas ang antioxidant ni Theobroma. Ito po yun, pakinggan nyo. A tissue cell through the cell membrane. There are many elements in our body that comprise molecules. An electron from the outer bonding shell of one element forms a bond with the outer bonding second element, forming what is called a chemical bond. During oxidation, the electron can be knocked out of the chemical bond, resulting in a highly reactive free radical, where an unshared electron occurs. Oxidation factors include poor diet, pollution, drugs, radiation, stress, injury, aging, and infection. Disease risks include cancer, heart disease, arthritis, autoimmune disease, and over 90 other diseases. This free radical can capture electrons from normal healthy molecules and create free radicals that damage the healthy molecules, such as molecules found in these. Damaged cells can release free radicals and continue the effects of oxidative stress in surrounding cells. To therefore reverse these very destructive processes, the body constantly needs a reservoir of antioxidant molecules. Antioxidants are important in defending against free radicals. Antioxidant molecules have extra electrons, which can supply electrons to neutralize. The antioxidants travel through blood vessels to reach the damaged cell. The antioxidant molecule will supply the free radical with an electron to repair and stabilize the chemical bond. In supplying electrons, antioxidant molecules do not themselves become free radicals.
Salted dosages of a variety of antioxidants ensure that the structural oxidation process will be minimized, reducing the potential for cancer, heart disease, autoimmune disease, and diabetes. Not to mention their importance in anti-aging. Okay. So, ayan po, nakita ninyo. Yan po yung nagagawa ni antioxidant. So ngayon, papaliwanag ko naman sa inyo, si Theobroma at superfood, ano po ang nagagawa nito? Dahil sa sobrang taas po ng kanyang antioxidant, napakabilis po, napakarami po natin na actually na nagagamot ng mga karamdaman. So kaya po natin sinishare ito sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng kaisipan ano po ba yung tunay na nagagawa ng isang produkto sa katawan natin. Kaya ito po ang pinaka-brief na explanation. Yung antioxidant, inaayos ang lahat ng mga free radicals sa ating katawan. Katulad po ng nasa video na nakita po niyo. Now, ito po si Theobroma. Ayan po yung produkto ng F2N marketing. Yan po yung flagship natin product. So, bigyan ko po kayo ng konting background with regards dun sa ating Theobroma. Ito po yung research study of cacao naman. Panoorin po natin. Anyway, mamaya po yan po yung history ng ating cacao. Kanina inaano po natin, explain po natin sana yung research study about Theobroma or yung ating cacao. But for the meantime, ay ito po yung explain natin sa inyo yung history of cacao bean. The medicinal use of chocolate has a long history in North America, dating pa po yan ng 16th century. And it was also argued that ng 16th century na dapat po ang tsokolate ay ikonsidera bilang isang medisina because it changed the patient's health. Imagine nyo, kung noon po pinagtalunan at sinabi na dapat ito po ay gawing medisina, good news. Dahil last year po, ang Theobroma ay nagawaran, tayo po ay nabigyan, tayo ng FDA ng approval. Kaya ngayon po, si Theobroma is already considerable as a therapeutic. So nakakagaling na po siya talaga. So wala na pong nakalagay yan sa ilalim ng bote niyan. Kahit bali-balik na rin po, walang nakalagay na no approved therapeutic claim because ang produkto po natin ay already approved by FDA. So noong pong 16th century, pinagtalunan na dapat gawing medisina. Ngayon pong 20th century, 2019, ito po ay approved na. Ito po ay 100% na therapeutic na po. Okay. Also that time, physician also stated that all that was necessary for breakfast was chocolate because it yielded good nourishment for the body. So, nung last 2 decades po, there was been a resurgence in the interest of chocolate cacao as providing health benefits. Now, pag-usapan po natin yung ito na. Isa-isahin na po natin yung kanyang pharmacological ingredients. Meron po siyang tinatawag na dopamine, phenylethamine, and serotonin, all of which are to promote positive mental health and mood. Ayan po, best source of antioxidant containing up to 10% antioxidant, concentration levels that is 3 times more powerful than green tea, twice the amount in red wine. Yung pong blueberries, meron lamang pong 32 antioxidant, tapos yung wild blueberries, meron po siyang 61. Pero ang cacao bean, meron po siyang 621. Kaya times 10 po ang lakas ng ating antioxidant. Polyphenols, which has been proven to be quite beneficial for good heart health. Magnesium increases the heart strength and improves its condition, effectively pump blood, decreases the risk of blood clot. So meron din po siyang epicatechin, reduces the risk of diabetes, heart disease,
cancer, and stroke. Ito pa po yung kanyang mga vitamins and minerals tulad po nung, of course, nandiyan po si Kakao. Yung pong kanyang taurine, reduces cholesterol and blood pressure. Yung kanyang lysine, reduces stress and blood pressure, improves calcium absorption. Calcium citrate prevents and treats calcium deficiency. Vitamin C, ayan po. Kita nyo naman, yung mga binanggit kanina, yung sa kung makikita ninyo, ito na po, naglalabasan na kung anong meron si Theobroma. Vitamin C reduces uric acid and prevent gout attack, help blood, white blood cells function better. Niacin naman, it is a form of vitamin B3. Yan po yung tatawag na niacin. It may slow the progression of type 1 diabetes. Vitamin E helps prevent UV damage to the skin. Beneficial for cognitive decline tulad po ng may mga Alzheimer. Folic acid protect against certain cancers. Halos karamihan po yung nandito. Anti-cancer talaga po siya. Napakagaling. So meron pa siyang folic, no? Yung para sa breast, gut, lung, and pancreas. Also, yung vitamin B3 maintains health of bones and teeth. B-complex, kompleto rin po siya. Yung B1, actually maganda po din yung B6, yung B12, kompleto po ang ating Theobroma. Dahil meron din siyang ferrosulfate, iron deficiency, yung kanyang para sa anemia, it have lack of red blood cells caused by having too little iron in the body. Actually, pagka nagkaroon kayo ng anemia, ang hirap-hirap po matulog yan sa gabi. Kaya dito po, pag uminom kayo ng Theobroma, kinabukasan na kayo magigising. Ang sarap po ng tulog ninyo. Zinc sulfate beneficial in reducing the duration and severity of the common cold. Vitamin A, again, panlaban na naman po yan sa cancer, Hodgkin, lymphoma, cervical, lung, and bladder cancer. Ito na po yung selenium, yung nabanggit po natin kanina. Helps defend the body from chronic diseases, katulad po ng heart disease and cancer. Helps prevent mental decline and improve memory loss in people with Alzheimer's and po. Nakakatulong din siya. So, ano po ba yung overall health benefits na? It strengthens your immune system. Tulad po ngayon, meron pong pandemic dahil po sa COVID. Kung tayo po ay iinom nito ngayon, alam naman po natin mag-boost ng immune system yan. Kaya napakalaki ng protection natin panlaban sa COVID. Kanina nga po, actually ako po yung labas ng labas kasi ako po yung may quarantine pass. Pero awa ng Diyos, kahit paano, buti na lang, hindi po tayo nahahawak. Pero araw-araw, hindi po tayo nakakalimot na uminom ng proteksyon. Ayan po yung Theobroma. Pinalalakas po yung katawan natin. Helps regulate cholesterol, improves digestive system, increases stamina and energy. Helps protect liver and heart. Helps improve vitality and sexual potency. Promotes nerves, muscle, and health bone. Bone health helps improve fat and protein metabolism. Helps reduce the risk of prostate cancer. Promotes healthy skin, hair, nails, and bones. Helps prevent osteoporosis. Helps prevent cataract and glaucoma. Helps burn fat. Promotes cancer wound healing. So, kung makikita po ninyo, ito pong antioxidant, ito po yung simple lang na diagram, kung paano po nag-interact and how it neutralizes the free radical. So, from the electron loss creates, yan po, binalikan lang po natin ng konti, si antioxidant, mukhang namali po ng pasok ng slide. Anyway, ayan po yan. Tapos yung cell membrane, nag-duplicate na siya. Yung free radicals, yung pangalawa po sa taas, gawin kanan, ayan po yan, dumadami. Pagdating po doon sa pinakababa, bandang left side, erosion of the cell membrane. Ayan. Pero pagdating po dito sa kanan, sa bahaging baba, ito na kung paano tumulong o nag-repair si antioxidant. So makita nyo, it neutralizes free radical sa katawan natin. Okay. Ano pa po yan? Pharmaceutical and nutraceutical. Siyempre, pag sinabi po natin pharmaceutical, that is a substance used in the treatment of diseases called as a drug. And generally, it would be from synthetic source. So, ibig sabihin, synthetic po yan. Yan po yung pharmaceutical. Yan po yung mga gamot. Meron pong mga effects yan. Ano pa po ba yan? Some medicines treat symptoms, some, but can cure, but can't. Hindi po na
papagaling ang illnesses that causes the symptoms. Kung ano po yung pinagmumulan nung pagkakaroon ng dahilan. Yun ang hindi po niya nagagamot. Medicine can help control. Medicine can help control. Kino-control lang things like high blood pressure. So kung meron kayong alta pressure, ang gagawin po niyan, bibigyan lang kayo na ng anong tawag nun? Losartan, amlodipine, kino-control. Pero hindi po inaayos kung ano po yung tunay na sira ng hypertension, high cholesterol. These drugs don't cure the underlying problem. Hindi po niya yung kabuuan mismo, yung pinagmumula ng sakit, hindi yung po ang nagagamot niya. Ano pa po ang disadvantage using drugs? Actually, kung makikita niyo po ito, totoo po yan. Some 100,000 patients in US die from prescription drug side effect. Side effect pa lang po yan. Every year, and 7% of all hospitals admissions in the country are due to adverse drug reaction. Imagine niyo, 7% doon. Drug reactions lang causing the healthcare system nearly $150 billion. Sa healthcare pa lang po yun. Grabe. Ano po itong side effect pa pong iba na to? Tinatawag natin Veradol solution contains. Ito po yung tramadol. Hydrochloride. Ano po ba yung tramadol? Yung pong may kilala sa inyo na meron ng may mga breast cancer, yung may mga sobrang sakit na nararamdaman sa katawan, yung sobrang sakit na mga tuhod, arthritis, at kung ano-ano man joint pains yan, ang ini-issue po nila o binibigay nila yung pong tramadol. Pag binigyan kayo ng tramadol, mawawala dahil sa sinasabi sa isip ninyo, walang sakit. Pero yung pong sira sa katawan nyo, nagpapatuloy at mas lalong lumalala. So ang gagawin na naman ninyo, pag nawala na po yung epekto ng drugs, iinom na naman kayo, lulukohin na naman yung isip nyo, oh, walang sakit. Pero yung tunay na sakit na nandun po sa lugar na may masakit, nagtutuloy-tuloy pa rin po hanggang sa lumalala po ang sitwasyon. Yan po ang problema ng mga pain reliever. And of course, pag sinabi ng pain reliever, ang una pong sinitira niya yung ating atay o kaya ating kidney. Kaya yun po mga iba dyan, sana iwasan na po yung mga pain reliever. Nutraceutical is a substance used to prevent disorders and generally referred as a health product. Nutraceutical may be used to improve health, delay the aging process, prevent chronic disease, increase life expectancy, or support the structure or function of the body. Yan po yung nutraceutical. Pag sinabi natin nutraceutical, that is natural and eliminates the cause. Yung pinagmumulan, yun po yung inaayos natin. Healthy food, beneficial to health. Now, may tatanong po ako sa inyo. Ang katawan po natin ay gawa sa organic. Tama po. Tapos, lalagyan nyo ng synthetic, ano po mangyayari? So, magkakaroon tayo ng problema dahil may mga toxic na pumapasok sa katawan. Simpleng lang po ang analysis natin dito. Kung organic ang katawan nyo, pakainin nyo ng organic din. Huwag nyo lagyan ng waste. Kasi po ang waste, yung mga toxic, harmful. So, yan po yung nagiging sanhidin ng ating pagkakasakit. Okay po. So, ang pharmaceutical, again, synthetic, does not address the cause, negative side effects, and most of all, industry. Yan. So, ibig sabihin, pagkakakitaan lang po talaga tayo. Pera-pera lang po labanan yan. Ay. Ito po yung isang testimony ng ating may breast cancer na wala pong iba kundi si Ma'am Helen Doroyan. Wala siya. Helen.
Ayan. Coach Pepe. Coach Pepe. Yes, coach. Yes, coach. Nawala yung camera ko. Nawala yung camera daw niyo, tol. Camera. Sandali. Coach Pepe. Yes, coach. Okay. So naririnig naman ako, no? Yes po, narinig po kayo. Okay, sige, di bale. Pangit naman yung ano ko, webcam ko. Kita naman po, kita po, coach. Kita kayo. Kita ba ako? Anyway, so yung po si Nanay Belen, ano? Breast cancer po yun. Stage 2, going stage 3 na siya. Napakalaki po. Ay. Hello. Yan. So, hindi lamang po basta bukol yun. Yun po ay meron na siyang pass. Kumbaga, nagkakaroon na siya ng nana, may discharge na siya. Pero by drinking Theobroma for 2 weeks to 3 weeks, actually nakita niyo po umimpis na kagad siya. Pero ngayon, ayaw niyo na pong ipakita. Kasi magaling na po yung kanyang breast. So, palapakan po natin si Nanay Belen. Yan. Okay, so next. Yan. Naku, ayun naman sinasabi ko. Lumampas tayo. Hanapin lang natin kung saan tayo nagtapos. Ayun, kay Nanay Belen. Nandito na tayo sa permits and licenses. So, ang ating pong kumpanya at ang pamamalakad nila, tayo po ay nag-negosyo, naghahanap po ay ng legal. Kaya po, ayan po yung makikita ninyo, ang ating FDA, approved na po yan. Nandiyan po yung mga lisensya natin ng BPI, ng SEC, barangay, at saka yung, ano po ba yan? Yan. And of course, yung ating pong halal, international, at saka yung local, andyan po siya. So, pwede na po tayo magpadala. Pwede po sa Brunei, Kuwait, Dubai, Kingdom of Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Canada, USA. Next is yun, tulad po ng sinabi ng father of pharmacology. Yan po si Paracelsus. All that mankind needs for good health is provided by God in nature. The challenge is for the science to find it. Actually, meron na po tayong mga research at nakita na po kung gaano po ka-epektibo talaga ni Theobroma cacao sa ating pong kalusugan. Kaya nga po tayo na-approve. Dahil sa siyensya na yan, tayo po ay nagawaran ng FDA, ng approve. Tayo po ay therapeutic na. Kaya ito po ay nakita na. Ayan na po. So, malaki po ang maitutulong nitong Theobroma talaga sa ating kalusugan. So, nga pang araw-araw na ginagawa po natin, ito po ay napakaganda. At kung maganda, kung mai-share pa po natin sa ibang tao na mga nangangailangan, gawin na po natin dahil ang dami po niyan. Yun. So, muli po, ako po ay nagpapasalamat kay Coach Pepe. Coach Pepe,